Magandang araw mga mag-aral. Ngayon ay narito tayo upang talakayin ang isang panibagong paksa. Paksa natin ngayong araw ay patungkol sa access sa edukasyon. Sa Pilipinas, para sa mga Pilipinong mag-aaral na kagaya mo, ang pagpasok ng paaralan ay gawain na kumukonsumo ng malaking bahagi ng iyong araw. Sa bawat taon, ang batas ay nagtatakda ng 200 hanggang 220 na araw ng pagpasok ng isang bata sa paaralan. Bakit kailangan pang pumasok sa paaralan kung maaari namang magkaroon ng pagkatuto sa labas ng paaralan? Ang edukasyon ay isang panlipunang institusyon kung saan ang mga mamamayan ay tinuturuan ng mga bagay na kailangan upang maging mabuti at matagumpay na mga miyembro ng lipunan. Nakapaloob sa institusyon ng edukasyon ang responsibilidad na ituro at pagyamanin sa bawat isa ang mga kaalaman at kakayahan patungkol sa dalawang bagay. Una, paano mamuhay sa kasalukuyan. Dito pumapasok ang mabuting kaasalan at mga gawaing pansibiko at pangkultura. At pangalawa, paano mamumuhay sa hinaharap bilang isang profesional o di kaya ay entrepreneur. At ay sa dalawang nabanggit na responsibilidad ng edukasyon, may dalawang klase rin ang edukasyon na mayroon sa lipunan. Ito ay ang informal na edukasyon at formal na edukasyon. Kapag sinabing informal na edukasyon, ito ay ang pagkatuto tungkol sa kultura sa pamamagitan ng araw-araw na pakikipamuhay kasama ang ibang tao sa komunidad. Sa informal na edukasyon, itinuturo ang kagoliang Pilipino katulad ng pagpapakita ng mabuting asal, tulad ng pagmamano at paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa nakatatanda. Sa pamamagitan ng strukturang ito, na ituturo din ang edukasyon. Ang ating komunidad, ang silid-aralan, ang ating mga magulang, mga kapitbahay, mga kaibigan at iba pang nakakasalamuha ang nagsisilbing mga guro. Paano ang proseso ng pagtuturo sa impormal na edukasyon? Liwas sa pamamaraan sa paaralan kung saan ang mga mag-aaral ay nakikinig sa guro, gumagawa ng mga gawaing kaugnayan sa asignaturang tinatalakay at sumasailalim sa mga pagsusulit. Ang impormal na edukasyon ay nangyayari sa simpleng interaksyon sa mga taong nakakasalamuha at sa pamamagitan ng mga karanasan. Halimbawa, ito ay nararanasan sa tuwing nanonood ng telebisyon, nakikipag-usap o pinangangaralan ng mas matanda, nakikinig o nakikisama sa mga gawaing panreliyon at pampamayanan, at kahit sa simpleng pakikipaglaro sa mga kaibigan. Maaaring hindi kapansin-pansin, ngunit sa paggawa ng mga bagay na ito, nagkakaroon ng individual ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa buhay. Kapag sinabi namang formal na edukasyon, ito ay ang pagkatuto tungkol sa mga kaalaman at kakayahan na maghahanda sa individual na maging produktibong miyembro ng lipunan. Maaaring hindi agad maintindihan ng isang mag-aaral kung paano makatutulong sa kanya ang paaralan ng isang asignatura sa kasalukuyan. Ngunit ang mga bagay na ito ay magagamit niyang pundasyon o investment para sa hinaharap. Ang edukasyon ay isang mahalagang sektor ng lipunan at ang puo kung saan ito nagaganap. Ang paaralan ay tinuturing na tagapaghatid ng positibong pagbabago sa komunidad. Sa mga universidad o akademya, karaniwang makikita ang mga siyentista na may malalim na pag-unawa sa iba't ibang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Ito ang dahilan kung bakit karaniwan sa paaralan nagmumula ang mga ideya para sa mga bagong teknolohiya. Sa paaralan din, karaniwang nagmumula ang mga individual na may potensyal at kakayahang magsulong ng positibong pagbabago sa bansa. Tulong ng pag-aaral at maging pananaliksik sa mga paaralan, nakatutuklas ng mga bagong imbensyon, nakagagawa ng mga inobasyon at naisasaayos ang pamamahala sa pamayanan. Sa larangan ng agham, halimbawa, ang mga siyentistang mag-aaral noon na mga profesor at mananalisik na ngayon na sina Dr. Veronica C. Sabularse, Dr. Hedelisa P. Hernandez at Rhea D.C. Malyari ay nakalikha ng liquid coating formulation na maaaring ipahid sa mga prutas tulad ng mangga, papaya at saging upang pabagalin ang pagkahinog at pagkabulok ng mga ito. Ang teknolohiyang ito ay tinatawag na fruit tech. Samantala,
Malaki ang papel ng paaralan sa pagsusulong ng katarungang panlipunan. Noong Enero 1970, sa sigaw na Maki Baka, Huwag Matakot, nagsimula ang makasaysayang first quarter storm kung saan naganap ang demonstrasyon ng mga kabataang Pilipino na pinangunahan ng National Union of Students of the Philippines at ang Konseho ng mga Mag-aaral sa Universidad ng Pilipinas laban sa diktaturyang Pangulong Marcos. Ilan sa mga isyung inilatag ang sinasabing malawakang pandaraya sa eleksyon noong 1969. Ang napababalitang pagkalugi ng Kaban ng Bayan upang pondohan ang kampanya para sa ikalawang termino sa pwesto ni Pangulong Marcos, ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at ang paglubog ng ekonomiya ng bansa. Naging marahas ang kinalabasan ng unang demonstrasyon noong 26 Enero 1970 matapos ang talumpati sa kalagayan ng bansa ni Pangulong Marcos. Ilang mag-aaral ang nasawi habang marami ang sugatan. So dito, nagsunod-sunod ang ibang protesta sa pangunguna ng mga kabataan. Sinasabing malaki ang papel ng FQS sa kalaunan ay pagdedeklara ng batas militar ni Pangulong Marcos na sinundan ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Sa loob ng silid-aralan, susuri, nakukumpirma o napagpatibay ng edukasyon ang mga bagay na natutunan sa komunidad. Layunin din ng edukasyon na iwasto kung anuman ang maling natutunan sa labas ng paaralan at imulat ang mga mag-aaral sa mga kulturang makikita sa iba't ibang panig ng mundo na posibleng kaiba sa kulturang kinalakihan. Isang paniniwala sa kulturang Pilipino na ang pagkakaroon ng formal na edukasyon ang isa sa mga pinakamahalagang maipapamana ng mga magulang sa kanilang anak. Sa ito sa kadahilanan, ang kaalaman at kakayahang nagmula sa formal na edukasyon ang makapag-aahon sa individual mula sa kahirapan. Bilang pagsang-ayon sa paniniwalang ito, ukol sa formal na edukasyon, ipinatupad ng pamahalaan ng Pilipinas sa pangunguna ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education at sa bisa ng Batas Republika bilang 10533 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Sa pamamagitan ng Enhanced Basic Education Act of 2013 o mas kilala sa tawag na K-12 ay nareforma ng pamahalaan ang haba, nilalaman at layunin ng formal na edukasyon sa bansa. Narito ang ilang pagbabago sa sistema ng edukasyon dulot ng K-12 Act. Una, pagbabago sa haba ng panahon ng formal na edukasyon. Bago ang K-12 Act, ang formal na edukasyon sa bansa mula unang baitang hanggang sa pagtatapos sa pansekundaryang edukasyon ay umaabot lamang ng 10 taon. Sa ilalim ng K-12 Basic Education Program, nadagdagan ng 2 taon ang mga kailangang gugulin na panahon ng mga mag-aaral bago sila makatapos. Sa ilalim ng bagong sistemang pang-edukasyon, ang bawat mag-aaral sa Pilipinas ay dapat pumasok sa antas ng kindergarten kapag sila ay 5 taong gulang na. Pagkatapos ng kindergarten ay papasok ang mga mag-aaral ng 6 na taon sa primaryang edukasyon o tinatawag na elementarya. Sunod dito ay ang pangunahing pagbabago na hatid ng sistemang K-12, ang pagkakaroon ng 2 klase ng pangsekundaryang edukasyon o high school. Ito ay ang junior high school at ang senior high school. At ang pangalawa ay ang pagbabago sa nilalaman ng formal na edukasyon sa Pilipinas. Ang edukasyon na nararanasan ngayon bilang mag-aaral ng K-12 ay hindi lamang simpleng pinahabang panahon. Mayroong mahalagang bagay na idinagdag ang sistemang ito na tutulong upang maihanda ang mga mag-aaral sa kanilang buhay sa hinaharap. Bukod sa mga nakasanayang paksa na kasama sa formal na edukasyon katulad ng agham at matematika, nakapagpaloob din sa K-12 ang pagbibigay kaalaman at kakayahan patungkol sa mga bagay na lubos na mahalaga para sa araw-araw na pamumuhay ng mga modernong Pilipino katulad ng disaster risk reduction, climate change adaptation at information and communication technology. Isa din sa mahalagang pagbabago na naidulot ng K-12 ay ang pagbibigay nito ng halaga sa mother tongue-based multilingual education. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ikaw ay pinanganak, lumaki at pinalaki ng mga taong naninirahan ng mahabang panahon sa Maynila o mga karatig bayan, sibleng napakadali na sa iyo ang magsalita ng wikang Tagalog na naging pundasyon ng malaking bahagi ng wikang Filipino.
Ngunit, iba ito sa karanasan ng mga kapwa nating Pilipino na naninirahan sa ibang mga bayan sa bansa na may sariling wika. Katulad na lamang ng mga naninirahan sa Bicol, Cebu, Pampanga, Ilocos at Pangasinan. Nagiging mahirap para sa mga mag-aaral ang pagkatuto sapagkat Tagalog ang karaniwang ginagamit na wikang panturo sa mga paaralan, samantalang hindi naman ito ang wikang ginagamit nila sa araw-araw. Kung kaya naman, minabuti ng batas na umpisahan ang pagtuturo sa mga mag-aaral sa unang baitang gamit ang kanilang sariling wika at unti-unti silang sanayin sa wikang Tagalog at Ingles pagdating ng ika-4 na baitang. Bukod sa mga nabanggit, malaking pagbabago sa nilalaman ng K-12 ay ang mas maigting na paghahanda para sa kinabukasan o hinaharap ng mga magsisipagtapos na mga mag-aaral. Sa ilalim ng senior high school ng sistemang ito, bibigyan ng 7 pangunahing kaalaman ang mga mag-aaral. Ito ay sa larangan ng mga sumusunod. Una, wika. Pangalawa, panitikan. Katlo, komunikasyon. Ka-4, matematika. Pang-5, filosofiya. Pang-6, likas na agham. Huli, agham panlipunan. Ang layunin ng pagkakaroon ng mga pangunahing kaalaman na ito ay upang maisiguro na may balanseng kaalaman at kakayahan ang bawat produkto ng K-12 sa iba't ibang larangan. Pagkatapos nito, ay maaaring mamili ang mga mag-aaral sa sanayang nais nilang linangin. Ito ay sa pamamagitan ng pagpili sa isa sa 4 na tracks. Una, academic track. Pangalawa, technical vocational livelihood track. Pangatlo ay sports track at ang huli ay ang arts and design track. Ang academic track ay dinisenyo para sa mga taong nais pang magpatuloy sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ang layunin ng track na ito ay ang magbigay ng pundasyon sa kursong nais pasukin ng mga mag-aaral sa kolehiyo habang sila ay nasa sekundaryang edukasyon pa lamang. Ang technical vocational livelihood track naman ay nakadesenyo para sa mga mag-aaral na nais nang maghanap ng trabaho pagkatapos ng kanilang K-12 na edukasyon. Ayunin ng track na ito na bigyan na agad ng formal na pagsasanay ang mga mag-aaral sa iba't ibang klase ng mga gawain na posibleng hanapin o asahan mula sa mga nagtatrabaho sa industriya. Ang sports track naman ay para sa mga mag-aaral na nais mag-umpisa ng karera sa larangan ng sports. At panghuli ay ang arts and design track na nakadesenyo upang pagyamanin ang pagkamalikhain ng mga mag-aaral at tulungan silang magkaroon ng karera sa larangan ng media at visual arts, panitikan, sayaw, musika o teatro. Sa ilalim ng academic track ay maaari pang pumili ang mga mag-aaral kung anong pang-akademikong larangan ang nais nilang pag-aralan. Ang 3 larangan o mga strand ay ang mga sumusunod. Una ay ang ABM o ang Accounting, Business and Management. Pangalawa ay ang HUMS o Humanities and Social Sciences. At pangatlo ay ang STEM o ang Science, Technology, Engineering and Mathematics. Matatandaan na sa pamamagitan ng K-12, naniniwala ang pamahalaan na makahanap ng magandang hanap buhay ang mga magsisipagtapos na mag-aaral sa senior high school. Para sa mga nais pang bumalik mula sa paaralan, ang susunod na hakbang ay ang pagpasok sa kolehiyong antas ng pag-aaral. Ang kolehiyong antas ng pag-aaral ay maaaring kunin ng mga mag-aaral na nakapagtapos na ng pansekundaryang edukasyon. Sa antas na ito, binibigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong mamili sa kurso na tatahakin. Ang mga kurso ay ang iba't ibang mga programa na maaaring pagpilian ng mga mag-aaral. Ang bawat kurso ay nakadesenyo ng kaalaman at kakayahan ng mga nagsipagtapos dito na maging profesional. Halimbawa ay ang BSE Engineering at ang BA Journalism. Mas maraming asignaturang may kaugnayan sa matematika at agham ang pagdadaanan ng mga mag-aaral sa unang kurso. Samantala, mas maraming asignatura naman na may kinalaman sa agham panlipunan ang huli. Mahalaga ring malaman na mayroong mga propesyon na nangangailangan ng karagdagang formal na edukasyon matapos ang kolehiyo. Halimbawa na rito ay ang pagiging doktor ng medisina at pagiging abogado. Bago makapasok sa kursong medisina upang maging doktor, kinakailangan muna ng isang mag-aaral na makapagtapos ng isang kurso sa kolehiyo bilang kanyang pre-med na kurso. Habang ang mga may balak makapasok sa kursong Juris Doctor
o Bachelor of Laws ay kinakailangan ding makapagtapos muna ng isang kurso sa kolehiyo bilang kanyang prelo na kurso. Anong saysay ng pagpasok ng kursong pre-med o prelo? Ang rekisitong ito bago makapasok ng medisina o abogasya ay tinalaga ng batas dahil sa pananaw na kailangan ng iba yung paghahanda ang mga nais sumailalim sa mga kursong ito. Ginagamit ang pre-med at prelo para sa dalawang bagay. Una, bigyan ng sapat na panahon ang mag-aaral na mapaunlad ang kakayahan upang maging handa sa mga haharaping pagsubok sa kursong medisina o abogasya. At pangalawa, ituro sa mga mag-aaral ang pag-aaral sa kursong medisina at abogasya. Sa kolehiyo, ang mga paaralan ay tinatawag na kolehiyo o college o universidad o university. May pagkakaiba ba ang dalawang ito? Sa kasalukuyan ay lumalabo ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ngunit mayroon itong mahalagang pagkakaiba. Una, karaniwan ay mas maliit ang bilang ng mga guro at mag-aaral sa kolehiyo kaysa sa mga universidad. Maaari ding mas maraming pasilidad na matatagpuan sa mga universidad kaysa sa mga kolehiyo. Pangalawa, ang mga kolehiyo ay karaniwang nagsasanay ng mga mag-aaral hanggang sa sila ay magtapos at makamit ang kanilang bachelor na degree. Sa universidad naman ay maaaring makamit hindi lamang ang bachelor na degree kundi ang mas mataas sa pag-aaral na tinatawag na master's degree o doctorate degree. Ikatlo, ang sentrong tuon ng mga kolehiyo ay turuan ng mga mag-aaral na maging handa bilang mga profesional. Kung susumahin, ang layuning ito ay magbabahagi sa mga mag-aaral ng kaalaman. Tulad ng kolehiyo, mayroon ding ganitong gampanin ang universidad. Ngunit dagdag pa sa gampaning ito ay ang mahalagang gampanin ng universidad bilang buok kung saan posibleng makagawa o makapagdagdag ng bagong kaalaman o mga siyentipiko at teknolohikal na inobasyon. Sa kadahilanang ito ay posibleng makakita ng mga research center o pook sa liksikan sa loob ng universidad. Halimbawa nito ang Research Center para sa Agrikultura ng UP Los Baños at ang Research Center para sa mga kulturang katutubo ng UP Baguio. Mayroong mga propesyon na nangangailangan muna ng lisensya bago maaaring gawing hanap buhay ng isang tao. Upang makakuha ng lisensya mula sa Professional Regulation Commission o PRC, kinakailangan makapasa muna ng licensure exam ang isang nagtapos ng kolehiyo. Ginawang rekisito ng pamahalaan ang pagpasa sa mga licensure exam upang masiguradong katanggap-tanggap ang kalidad ng mga profesional. Lubos itong mahalaga lalo na't may mga profesyon na posibleng makapagdulot ng panganib sa buhay ng tao kung hindi maiangat o hindi sapat ang kaalaman at kakayahan ng profesional. Pagkatapos mo ng kolehiyo ay maaari mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral o yung tinatawag na mga postgraduate. Pag sinabing postgraduate, ito ay ang tumutukoy sa mga nagsipagtapos ng kolehiyo na nagnanais pa rin na maging mas bihasa sa kanilang larangan. Maliban sa mga manggagamot, may isa pang grupo ng mga tao na maaaring gumamit ng titulong doktor. Mayroong mga nagsisipagtapos ng kolehiyo na nagnanais pa rin na maging mas bihasa sa kanilang larangan. Dahil dito, sila ay nagpatuloy ng pag-aaral hanggang sa makamit nila ang titulong doktor ng filosofiya. Iba ang doktor ng filosofiya sa doktor ng medisina. Ang doktor ng medisina ay ang mga gumagamot sa mga may sakit. Ang doktor ng filosofiya ay mga kinikilalang bihasa sa larangan ng kanilang piniling pag-aralan. Halimbawa na rito ay ang doktor ng filosofiya sa edukasyon para sa mga nagpapakabihasa sa larangan ng edukasyon at ang doktor ng filosofiya sa psikolohiya para sa mga nagpapakabihasa sa larangan ng psikolohiya. Upang makamit ang titulong doktor ng filosofiya, kinakailangan gumugol ng mga mag-aaral ng mga taon ng karagdagang pag-aaral matapos makuha ang kanyang bachelor na degree. Walang eksaktong dami ng taon para sa pagkuha ng doctor's degree. Ito ay nakadepende sa mag-aaral at sa kursong kanyang kinukuha. Ngunit bago maging kandidato sa pagiging doktor ng filosofiya, kailangan muna makapagtapos ang mga mag-aaral ng isang master's degree at makapagsulat ng disertasyon. Ang pagkakaroon ng master's degree ay patunay na ang isang mag-aaral ay may kaalaman at kakayahan sa isang kurso na higit pa kaysa sa isang may bachelor degree nito. Kinikilala ang master's degree bilang unang yapak tungo sa pagiging doktor
doktor ng filosofiya. Ang pagkakapasa ng K-12 Act ay isang bagay na hindi sinang-ayunan ng maraming sektor ng lipunang Pilipino. Sa pinakamabigat na dahilan sa pagtutol sa pagsasabatas ng sistemang ito ay ang kahirapan. Dahil sa kahirapan, hindi matupad ng ibang mag-aaral ang kagustuhan at pangangailangan na makapagtapos ng pag-aaral. Dagdag na 2 taon ay nangangahulugan na dagdag sa gastos sa mga magulang para tustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Bilang tugon sa suliranin ng kahirapan at ang kawalang hustisya na dulot nito, gumawa ang pamahalaan ng mga paraan upang mabawasan ang palakid sa pag-aaral. Ang mga gawaing ito ay sang-ayon sa saligang batas na nagbibigay halaga sa edukasyon. Ayon sa Artikulo 14, Section 1 ng ating saligang batas, dapat angalagaan at itaguyod ng Estado ang karapatan ng lahat ng mga mamamayan sa mahusay na edukasyon sa lahat ng antas at dapat magsagawa ng angkop ng mga hakbang upang matamo ng lahat ang gayong edukasyon. Ibig sabihin, mayroong responsibilidad ang pamahalaan na bigyan ng magandang edukasyon ang lahat ng mamamayang Pilipino. Kung magkakaroon man ng suliranin sa pagkamit ng dekalidad na edukasyong ito, kailangang gumawa ng paraan ng pamahalaan na matulungan pa rin ang mas mahirap na mamamayan na makapag-aral. Sapagkat ang edukasyon ang susi sa maraming bagay tulad ng karoon ng prinsipyong moral. Gayun din, ito ang tulay sa pagkakaroon ng mga maayos na trabaho na makapagpapataas sa antas ng pamumuhay ng mamamayan at ang pagkakaroon ng pag-unawa at mithiin sa tunay na kakayahan at hustisya. Batay pa rin sa Artikulo 14 ng ating saligang batas, maraming tungkulin ang kailangang gampanan ng Estado sa ngalan ng edukasyon. Makikita ito sa 5 talatang nakapaloob sa Section 2 ng nagsasabing artikulo. Sinusubukan ng pamahalaan na sagutan at isakatuparan ang bahaging ito ng artikulo sa pamamagitan ng sistemang K-12. Pagkakagawa ng disenyo ng nasabing sistemang pang-edukasyon ay nakabatay sa pananaw ng pamahalaan sa pangangailangan ng sambayanan at lipunan. Tinatag ng batas na ang lahat ng mamamayang Pilipino ay dapat makapag-aral ng libre sa antas ng elementarya at high school. Ito ay dahil mahalagang magkaroon ng tinatawag na functional literacy ang bawat mamamayan. Sinabi nating functional literacy, ito ay ang kakayahang magsulat, bumasa at magsasagawa ng simpleng matematikang pagtutuos na magagamit ng isang tao sa araw-araw na pagtatrabaho at pamumuhay. Kaiba ito sa tinatawag na basic literacy na tinatawag sa kakayahang makapagsulat o makapagbasa ng isang pangungusap. Mayroong libreng edukasyon sa Pilipinas sa elementarya at high school. Ito ay ang garantiya na tinatamasa ngayon ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Batas din noong 2017 ang Universal Access to Quality Tertiary Education o Batas Republika bilang 10931 at nag-umpisang magkabisa noong 2018. Sa ilalim ng batas na ito, libre ang matrikula at iba pang kaakibat na pang-edukasyong gastusin ng mga mag-aaral sa piling mga pampublikong kolehiyo at universidad sa Pilipinas. Hindi naging madali ang pagpasa ng batas na ito dahil sa nakikitang napakalaking gastusin na kailangang balikatin ng pamahalaan upang pondohan ang pag-aaral ng mga maraming mag-aaral. Ngunit, sa kabila ng mabigat na pasaning pinansyal na ito, minabuti ng pamahalaan na ipatupad ang nasabing batas sa paniniwalang ang pangmatagalang benepisyo ng isang bansang edukado hanggang sa antas ng kolehiyo ay isang bagay na sulit na makamit kapalit ng malaking gastos sa pangkasalukuyan. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng mamamayan ay may kakayahan o pagkakataon na makapag-aral. Ito ay dulot ng iba't ibang personal at panlipunang kadahilanan tulad ng layo ng kanilang tahanan sa paaralan o ng kahirapan. Dahil dito, binigyan diin ng saligang batas ang pagpapalakas sa mga alternatibong sistema ng edukasyon na nagbibigay ng pag-asa sa pagkatuto at pagtagumpay sa mga maraming hindi napakinabangan ang pampublikong edukasyon ng bansa. Importante rin banggitin ng magkaiba ang gamit ng salitang impormal na bisyon ng saligang batas at sa nakaraang talakayan ng impormasyon ng edukasyon. Sa nakasulat sa saligang batas, ang impormal na sistema ng edukasyon
na ito ay katulad pa rin ng layunin sa formal na edukasyon. Ang ihanda ang mag-aaral na maging profesional o may-ari na sariling hanap buhay sa hinaharap. Tinatawag lamang itong informal sa kontekstong ito dahil ito ay hindi sumusunod sa nakasanayang schedule o disenyo ng formal na edukasyon na ipinatupad sa mga paaralan. Isa sa mga tugon ng pamahalaan sa mandatong ito ay ang pagtataguyod ng Alternative Learning System o ALS. Ang ALS ay isang sistema ng alternatibong edukasyon kung saan ang mga mamamayang hindi nakapagtapos sa pag-aaral ay nabibigyan ng pagkakataon na makamit ang naudlot nilang pangarap na mag-aral. Sa pamamagitan ng ALS, ang matatandang nais magkaroon ng edukasyon, mga out-of-school youth at mga school dropout ay nabibigyan ng isa pang pagkakataon na ipagpatuloy ang paglinang sa kanilang kaalaman at kakayahan. Sa disenyo ng ALS, ang pagkatuto ay hindi limitado sa loob ng silid-aralan, bagkus ay maaari itong isakatuparan sa mga silid-aklatan, mga pasilidad sa opisina ng barangay o kahit sa kani-kanilang sariling tahanan ng mga sumasailalim sa programang ito. Ito ay dahil ang ALS ay modular. Sa makatuwid, bahala ang mag-aaral na idikta ang bilis ng kanyang pagkatuto. Ang responsibilidad ng pamahalaan ay ibigay sa kanya ang kagamitan sa pag-aaral. Ngunit, mismong bilis ng edukasyon ay nakadepende sa kakayahan, kagustuhan at sitwasyon ng mag-aaral sa ilalim ng ALS. Tandaan, sa tulong ng edukasyon, nabibigyan solusyon ang mga suliranin sa lipunan. Higit na nauunawaan ang kapaligiran at mga hamon ng kalikasan, nalalabanan ng kahirapan at naisasaayos ang komunidad. Ang edukasyon din ang kaagapay ng pamahalaan sa paglinang ng kabataan at pag-alalay sa nakatatanda upang maging mabuti at produktibong miyembro ng lipunan. May gampanin ang pamahalaan na patuloy na linangin ang sistema ng edukasyon sa bansa sa pagbabago ng panahon at siguraduhin na ang lahat ng mamamayan nito ay may akses sa dekalidad na edukasyon. Anuman ang katayuan sa buhay, ang lahat ay may pantay na karapatan sa edukasyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Paalam!